Matinding pasabog ang bumulaga sa publiko matapos ibulgar ni Congressman Rodante Marcoleta ang nakakayanig na revelasyon kaugnay ng Pepsi Paloma case. Sa gitna ng kanyang talumpati, muling binuhay ang kontrobersyal na usapin na dekada ng tinatabunan. At ang mas nakakagulat, dumulog agad sa aksyon ang mga autoridad at inaresto di umano si dating Senate President Vicente Tito Sotto kaugnay ng naturang kaso. Ayon sa ulat, iginiit ni Marcoleta na panahon na upang harapin ang matagal ng nakatagong katotohanan. Muling lumabas ang mga akusasyon hinggil sa pang-aabuso na kinasangkutan ng ilang personalidad sa showbiz ng dekada 80 at ngayon ay direktang inugnay kay Sotto. Sa gitnang balita ng kanyang pagkakaaresto, kumulo ang social media, marami ang nananawagan ng hustisya para kay Pepsi Paloma, habang ang iba na may nagulat na sa wakas ay umabot sa puntong ito ang kontrobersyal na kaso. Habang nagpapatuloy ang usapin, malaking tanong ang bumabalot ngayon sa publiko. Ito na ba ang simula ng pagbubunyag ng buong katotohanan? Mapapanagot na kaya ang mga makapangyarihang personalidad na matagal nang iniuugnay sa eskandalo? Abangan ang susunod pang mga kaganapan na siguradong yayanig sa mundo ng politika at showbiz. Itong si Boying Remula, kasi po mga kareaksyon, ayan o, Marcoleta, ayan, Marcoleta, ayan po mga kareaksyon, mabasa po ba ninyo? Ayan o, ayan o, Marcoleta, Senator Marcoleta files a sworn opposition against Secretary of Justice Remula Ombudsman bid. The sworn opposition highlighted Secretary Remula failure to demonstrate the required legal acumen and adherence to the standards of probity based on his recent public pronouncement affirmation on Senator Erwin Tulfo bending the law. It constitutes a violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability o OPRA. Kopra ba yan? O SIPRA. Kaya mga kareaksyon, wala kang lusot dito kay Senator Marcoleta. Wala po kayong lusot, katulad po na nangyari na yan. Anong magiging, kasi malinaw na malinaw po mga kareaksyon eh. Nag-yes sir po eh. Yan o. Pagnga po ninyo Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Yung simpleng yes sir po na yun mga kareaksyon, yun po ang nirereklamo ni Senator Marcoleta. Paano magiging ombudsman yan? Binabaluktot niya ang batas. Pero mga kareaksyon, hindi po yan ang pag-uusapan natin talaga. Ang pag-uusapan po natin talaga ay talagang itong si Senador Tito Sotto ay malapit na pong mamaalam. Malapit na pong mamaalam dito po sa kanyang pagiging Senate President. Opo, malapit ng mamaalam yan. Ito dito, yan. Nakikita po ba ninyo yan mga kareaksyon? Ang magiging minority po dyan, 5 na lang. Ang 5 yan ay si Tito Sotto, si Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo hindi pa natin alam yan eh. Pero magiging minority dyan, Tito Sotto, Pampilo Lacson, si Bam Aquino, si Risa Ontiveros, si Kiko Pangilinan, sila po magiging minority. Siguro si Loren Legarda, pero tansya ko hindi po papasok ng minority yan mga kareaksyon. Dahil ayan po mga kareaksyon ayan kung sino po ang Duterte bumoto sa Duterte. Senator who voted yes, ayan ang who voted 3 lang. Yung who voted abstain, 2, si Wambol, tsaka si poverty good guy. Pero si Tulfo. Ayan po yung mga nag-yes resolution sponsors. Ang nag-sponsor po mga kareaksyon, si Bato, si Subiri, si Aimee Marcos, si Estrada, si Marcoleta, si Padilla, si Villanueva, si Cayetano Alan, tsaka si Bongo. Sila po yung resolution sponsors. Ang dami nila, 3, 6, 9. Antimano, siyam sila. Yung siyam, tapos yung bumoto ng yes ay 6. Ayun, di 15 na. Pero may sinabi po si Senator
Chis Escudero, siguro narinig niya ako, kinall out ko siya. Ang sabi po niya mga ka-reaction, Senator Chis Escudero has manifested that he would have voted yes if he was present. Oh. So ibig sabihin, 16 na yon. Si Lito Lapid, siyempre, patangay-tangay lang naman yan kung sana marami. Tapos si Camille Villaro, tapos si Pia, sigurado yes ang mga yan. So mga ka-reaction, malapit-lapit na po ang mga maliligayang araw ni Wambol. Palagay ko pag napatalsik po si Wambol ngayong linggo na to o ngayong buwan na to mga ka-reaction, yung galawan po sa Blue Ribbon Committee ay talagang matutuloy na. Pero meron pong mas matinding nangyari mga ka-reaction. Ito po yung matinding nangyari. Nakita po ba ninyo nung humingi ng tawad? Itong si Mark Villar, ito. Ayan, nakita po ba ninyo yan nung kinausap ni Mark Villar si VP Sara Duterte? Pagkatapos po niyan mga ka-reaction, ngayon lang ang timano po, tinrabaho po nila ang mga bilyar. Nanahimik na po ang mga bilyar doon sa tinatawag nilang prime water tsaka yung electrical problem nila, yung business nila sa electricity. Ngayon mga ka-reaction, dahil nakita po dito ni Bonjing Remula, umingi po ng tawad di umano si Mark Villar, ayan o. So publicly nakipag-usap na po si Mark Villar kay VP Sara Duterte yan, oh. Ayan oh, parang humingi ng tawad oh. Oh, di ba? Oh, di ba nakita po ninyo yan? Antimano mga ka-reaction, mayroong kapalit yan. Oh, ito, papanoorin po ninyo. That was one thing mentioned. Ito yung first kasi niya yung contractor doon sa lugar nila. Oh, yan. So, that's a prohibited interest. Oh. Sir, ulitin lang natin para po mas malinaw. Iniimbestigahan na rin po ngayon si Senator Mark Villar. Oh, because of that prohibited interest with his cousin being the contractor in Las Piñas. Mga sir, gaano karami? 18 billion worth of projects. 18 billion. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Tingnan nyo ha, tinatrabaho po nila yung mga bilyar ngayon. Pero si Romualdez, malinaw na malinaw, meron pong witness, si Gutesa, naghahatid ng pera doon sa Valle Verde, at doon sa Forbes, at doon sa Aguada, Malacanang. Pero dito mga ka-reaction, nakita po ninyo, iba po yung tinatrabaho nila. Hindi pa nila pinatawag si Mark, saka si John Paul. Yung tumatanggap ng mga pera, ng mga diskaya. Hindi pa po nila pinapatawag yung dalawang yun. Ang problema po mga ka-reaction ngayon, nililihis po nila. Nililihis nila ngayon. Ang pinakasentro, hindi po kinagat ng taong bayan si by the way, hindi kinagat ng taong bayan si Colonel, anong pangalan nun? Yung babae. Yung, yung kasama ni Grialdong nakulong. Basta yung Colonel yung babae. O, di ba, sinampa na sila ng kaso, hindi kinagat ng publiko. Hindi nila napagtakpan, hindi nila nailigaw ang atensyon ng publiko. Oh, si Garma, hindi kinagat si Garma ng mga vlogger, tsaka ng mainstream media, hindi po kinagat ni si Garma. Ang kinakagat po ng mga mainstream media tsaka mga vlogger ngayon ay si Gutesa, yung tinatawag nilang notaryo. Oh, yung notary public ni Gutesa. Pero mga ka-reaction, ito, nililigaw na naman ng mga ito na ang taong bayan, dinadala po nila. Alam po ba ninyo kung saan nila dinadala? Alam po ba ninyo kung saan nila dinadala? Dinadala po nila sa mga bilyar. Ito, pakinggan po natin dahil nakita po nila itong ginawa po ni Mark Villar na yan, mga ka-reaction. Ang ginawa po ni Mark Villar na yan, talagang parang humihingi po siya ng tawad kay VP Sara Duterte. Ayun parang humingi ng tawad. Siguro may nakarinig na parang humingi ng tawad. O ngayon, ito po gumaganda ang laban natin. Kasi pag tinuloy-tuloy po ni Bonjing Remula to, babaligtad po ang mga bilyar ngayon. Mag-all out war po sila ngayon. Pag nag-all out war po sila ngayon, masisipa po ngayon itong si Tito Soto. Masisipa to. Kasi nararamdaman po ng mga senador na nililigaw po nila, tinatanggal po nila tinatanggal po nila kay Tambaluslos yung atensyon. At dinadala po nila kung saan-saan. Kaya kung ako sa mga senador, ibalik nyo na sa Blue Ribbon Committee si Marcoleta.
kung gusto nyong gumanda ang laban, di ba? Ako palagay ko po mga kareaksyon ngayong buwan na to, ngayong linggo lang na to, mapapatalsik na si Tito Soto, no? O kung ako kay Tito Soto, mag-resign ka na. Bigay mo na kay Alan Peter Cayetano yan, ako. Oo, ito, pakinggan po natin mga kareaksyon ha. Wala na, tapos na yan. Hindi na, wala na, bagsak na si Bongbong Marcos, bagsak na si Romualdez. Ilan na lang ang mga tumatayo para ipagtanggol si Bongbong Marcos, yan, si Remulat. Ginagawa niyang trabaho niya, tapos si Anticlair. Tapos mga kareaksyon, para yatang pumuporma na naman si anong pangalan noon, yung executive secretary, si Bonjing, ito. Si Boying, executive secretary, ano pangalan niyan? Ayan, 15% daw po yan, 15%. Office of the President BBM walang kinalaman sa DPWH ang program appropriation. Wala naman kami sinabing may kinalaman siya, but defensive ka, ha? Anong pangalan nito? Si Chief Justice, basta, nakalimutan ko tuloy ang pangalan niya. Ano ba pangalan nito itong tao na to? Maganda nga, makalimutan ang pangalan nito, di ba, yung si Executive Secretary Bersamin, ayan, mga kareaksyon. Tuloy na po natin para marinig natin ang pagbabanta ni Remula. Tingnan po natin kung hanggang saan makakarating itong si Remula. One thing mentioned, ito yung first kasi niya yung contractor doon sa lugar nila. So, that's a prohibited interest. Sir, ulitin lang natin para po mas malinaw. Iniimbestigahan na rin po ngayon si Senator Mark Villar. Oh, because of that prohibited interest with his cousin being the contractor in Las Piñas. Mga sir, gano'ng karami? 18 billion worth of projects. 18 billion. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Kasi we cannot rely on a newspaper as a source of evidence. Exactly. It's just a media gives us the leads that we have to follow. Sir, i-invite niyo din po ba si Mark Villar for communication? Later on, we will have to build up everything. There's just one case among the 67 other cases naman na nangyayari dito sa Congress. Sir, just Senator Mark Villar or even po si Senator Cynthia? They're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. Opo, even Congresswoman first dati. First degree of consanguinity to the fourth degree of consanguinity. Diba? Opo. Lahat third degree pa. From Cynthia to the contractor's third degree. So sir, lahat po sila, even Senator Camille, kasi naging congresswoman po siya. Kasama rin yan. The prohibited interest, it really has to stop. Well, isa lang yan. Marami yan. It's all over the Philippines. People know it. Sir, ano bang klase mga projects yung na-award dun sa... Lahat ng klaseng project yan. Whatever, ano ba maisip mo, yun na yun. Opo. Kasama yan. Lahat. In the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to revetments, lahat yan kasama yan. Opo. Sir, para lang po clear, ito po ay yung panahon na si Senator Villar ay DPWH Secretary. Yes, and also a senator. Ano yan kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari. Diba? Kasi you have something to do with with the way that the money is involved. When you vote for a budget, kasama ka na rin. When you participate in the budgeting process, kasama ka na rin. Nakita mo nila mga kareaksyon, humingi ng sorry itong si Mark Villar. Antimano, mayroon pong belta ang administrasyon. Sinisindak po nila yung magkapatid na Villar. Kung ako kay Mark Villar at kay Camille, pumunta na kayo dun sa mga minority para maging majority ulit kayo. Oo, kumalas na kayo dyan kay Tito Soto. Oo, para matapos na, kasi pag kumalas kayo kay Tito Soto, magiging 11 na. O, 13 lang ang kailangan, dalawa na lang. Si Pia Cayetano at saka itong si Subirio. Malay natin, di ba? Para ang matira na lang dyan sa mga natira, yung mga kalaban, mga pulpul na lang, di ba? Wala
Bumaliktad kasi itong mga bilyar ngayon, tinitira kayo kasi nga, nag-sorry kayo kay BP Sara Duterte. Sa totoo lang po, I have to be honest, muntik na rin po kung nag-isip na umalis sa majority kasi parang kung ganito ang direksyon, sinusulog na natin ang sariling bahay natin, ating colleagues, napapabayaan natin, nakakalimutan natin yung mga tunay na salarin. Bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes sir, o diba? Wala na, malapit-lapit na po yan mga kareaksyon, malapit na yan. Malapit na. Thank you, Mr. President. Maybe we also recognize Senator Cayetano. Ito si Senator Cayetano po ang bagong Senate President. Hindi bago. Malapit na Senate President. Kayo naman, masyado kayong excited. Ilang araw na lang yan. Tis-tis lang. Mr. President, may I ask how my vote was recorded? Yeah. Sir President, may I record my vote as yes, and may I brief explanation, Mr. President? Go ahead. Yeah. First of all, Mr. President, again, with all due respect din sa mga nagsalita before us who opposed, yung resolution po na ito, kasama lahat ng resolution po na final ng iba't ibang mga miyembro ng Senado, are within the rules of the ICC. Linawin ko po yun kasi parang sinasabi, ito yung mga president, ito yung pwede, ito hindi pwede. Galing nung research nyo, pero ang magde-decide pa rin yan ICC. At ang basehan ng decision nila ay hindi yung presidents ng ibang mga miyembro kasi iba-iba yung sitwasyon natin sitwasyon ng mga accused. So yung rules. Pangalawa po, lahat ng resolution na final natin kasama kay Majority Leader is consistent with each and every human rights convention that the Philippines signed. So what I want to emphasize, Mr. President, is iba ang vengeance sa justice. Ang vengeance is an emotional impulse of someone who is a victim of injustice. In Tagalog, gusto niyang gantihan. Ang justice, hustisya, ay well-defined sa international community, and I know that as a former Secretary of Foreign Affairs. At yan po ay nakatala sa ating konstitusyon, sa international conventions, sa human rights, etc., pati sa ICC. At pag ikaw ay hinuhusgahan pa lang o ikaw ay kinakasuhan pa lang, in fact, na-postpone yung yung confirmation of charges kasi tinitignan pa nga kung maiintindihan ng akusado yung i-accuse sa kanya. So, kasama lahat po dyan sa justice is hindi mo muna gagantihan siya habang siya ay innocent until proven guilty. Tignan nyo halimbawa si dating Senator Leila de Lima. Wag na yung ibang mga senador, di ba? Grabe din po ang akusasyon sa kanya, droga. Pero pumayag po lahat. Pati po ang pinakagalit sa kanya na out of humanitarian, meron siyang detention facility sa Camp Crame, no? At meron siyang cellphone at nakakapag-function pa rin siya dito. So lastly, Mr. President, I will not argue anymore whether the war on drugs was a maniac killing everyone or the war on drugs was precisely to protect the Filipinos, because replay na to Ilang beses na napaliwanag to, the facts, ilang beses na present sa international community at saka dito. Just one point, Mr. President. Nung tinignan natin yung dami na namatay nung Aquino administration, ay sing dami nung namatay nung first 2 years nung Duterte administration. Except that during the Aquino administration, through Senator De Lima, pinalitan nila yung definition ng EJK. EJK, kapag yan ay labor union, yan ay human rights leader na napatay. Pero pag ordinaryong tao na napatay, hindi EJK. Biglang pagdating ni Duterte, lahat ng patay na hindi natural causes, EJK. Pero pag kinumpare mo, there was 13 to 16,000 every year in the Aquino, and even before Aquino. So, again, Mr. President, we're not here to debate that. History will judge.
our courts here, the DOJ will ano that. I just have to reply, Mr. President, kasi nga, it was brought up as if yun ang dinidebate natin. Ang dinidebate natin, humanitarian. Humanitarian ay walang pakialam sa feelings ng mga posibleng biktima. Kasi ang hustisya po ay bulag. Ay nakatakip po yung mata para nga walang makita, no? So even if I was a victim of a crime here, no, at masakit na makita kong magpiyansa or may house arrest yung inaakusahan ko. Kung yun ang batas at pwede, hindi po dahilan na si Alan ayaw yun. So I vote yes, Mr. President, and I thank our colleagues for putting this on the floor. Di ba? Maliwanag na maliwanag po mga kareaksyon ng in-explain po ni Senator Alan Peter Cayetano. Wala pa nga, hindi mo pa pwedeng parusahan ng isang tao o ikulong ng todo-todo ang isang tao na wala pang sentensya. At dapat magkaroon ng talaga ng malupit na probable cause. Wala nga eh. Pinaparusahan na ang Pangulong Duterte, wala pa nga siyang kaso eh. Di ba mga kareaksyon? Hindi naman maganda yun. Okay, so good day po my fellow taong bayan, and we're back for another video, at ngayon papag-usapan po natin tong quote-unquote bumabagyo na conflict of interest. Okay, so kahapon po napag-usapan na natin tong kay Senator Marcoleta at kay Mrs. Marcoleta at yung Stronghold Insurance. Ito po mga kareaksyon ha, si Pampilo Lacson para yatang ang iniisip po ng mga maraming tao, yung anak po ni Pampilo Lacson, si Pampilo Lacson Jr., siya po ang supplier ng semento ng mga Diskaya. Kasi parang illegal smuggler, di umano siya ng semento, sabi po ni, ano ba yun, yung dating dyan sa may custom, Taldon. Oo, binlag ko po ng isang araw yun. Ito pakinggan po natin ang explanation po ni Attorney Neil Abayon. So good day po my fellow taong bayan, and we're back for another video, at ngayon papag-usapan po natin tong quote-unquote bumabagyo na conflict of interest. Okay, so kahapon po napag-usapan na natin tong kay Senator Marcoleta at kay Mrs. Marcoleta at yung Stronghold Insurance in relation kay spouses Diskaya. So kung gusto nyo po yun panoorin, tingnan nyo na lang po sa playlist. And for today naman po, ang papag-usapan muna natin is itong nasa taas, yung kay Senator Ping Lacson, involving naman po the Diskayas. Okay, and then after po nito, 1 hour more or less after po ma-upload to, kay Mayor Magalong naman po yung pag-usapan natin. Yung tungkol naman to dun sa pag-designate sa kanya as special advisor sa ICI, and then eventually nag-resign siya kasi hinahanapan or meron daw siyang potential conflict of interest. So before po tayo mag-start, just a quick reminder lang po, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko and i-like po mismo itong video na to para updated po kayo kung may bago tayong upload. Okay? And i-clarify ko lang din po pala yung tungkol sa membership. Yung membership po na yun, hindi po yun party list organization para for political reasons or political purposes. So by joining po, na mas common sa Facebook ko po, hindi po yan nyo pa yan sa comment section. Yan, in-emphasize niya, private office to ni Lacson. Ayan, tapos pinakita niya nyo pa yan sa comments hours ago. And yan. Okay, so yung facts po ng discussion natin ay nagsimula po to dito sa post ni Congressman Kiko Barzaga kahapon lang po, 21 hours ago. And then makikita nyo, kinaption niya po dito, CTTO credits to the owner. Please investigate the validity of this image of Senator Lacson's private meeting with the Diskayas. And then kung titingnan nyo pa yan sa comment section, yan, in-emphasize niya, private office to ni Lacson. Ayan, tapos pinakita niya na basically yung point niya dito is parehas yung interior from this photo. Yan, kita nyo, same curtain, same carpet, and so on and so forth. Okay, so ito po yung simula. Dito po yan nagsimula yung quote-unquote conflict of interest daw ni Senator Ping Lacson kay Congressman Kiko. And then ngayon, ipakita ko lang din po sa inyo yung response naman ni Senator Ping Lacson. And then ito po, sa page naman ni Senator Ping, nag-respond po siya, exclusive story behind the photo. Diskayas invited Sen Ping Lacson to join Davao campaign rally in early 2025. He declined. The end. And then gayon pa man, may facts siya dito na medyo mahaba-haba. So kung gusto nyo po to basahin, panoorin nyo na lang po or check nyo na lang po sa page.